Hello, magandang hapon class. It's quite a privilege na nandito po tayo at ako po yung humahawak na yung training need para po sa DOS licensure examinations. At ako'y natuto at nagagalak kasi hindi ko po ina-expect na yung ating pong klase ay aabot po ng mahigit na 40. In fact, we're around mga 44. Ang akin lamang pong nais gawin is magre-recap po tayo sa ating unang linggo ng inyong pagsasanay. Number one, on the first day, nagkaroon tayo ng ika nga no ating leveling of expectations. And then nagkaroon din tayo ng self-introductions. No, I'm very sorry to those who were not involved kasi yung iba po ay late pong pumasok. Nevertheless, nagkaroon po tayo ng feel kung ano po ang grupo natin, no? Kumpleto po tayo, meron po tayong mga kasama sa klase na ito mula sa hanay ng mga visually impaired. Meron tayong mga partially blind, meron tayong mga totally blind, and of course yung mga sighted na majority ng kasama po natin sa klase. So that's about the first day. Yung second day, kahapon, nagkaroon naman tayo ng pag-uusap ng mga house rules. Ano yung ating mga pamantayan? Ano yung mga benchmark natin when it comes to relationship, when it comes to dealing with mga misunderstandings, things like those. So napag-usapan po natin patungkol naman sa ating training syllabus. Ano po yung flow ng yung guide po natin patungkol sa ating training. Kasi po ayon sa Department of Health AO 2010-0034, kinakailangan meron tayong at least merong 60 hours na class instruction relative doon sa mga topic katulad ng anatomy, physiology, microbiology, introduction to massage, massage practice, and massage application. So yun po, naging maganda naman po yung ating talakayin at for today, yung ating pong pangatlong araw po ng session po natin ay nagkaroon po tayo ng diagnostic test na kung saan ay katulad ng sinasabi natin, wala pong pumapasa, wala pong bumabagsak sa ganitong uri ng test sapagkat ito lang isang tool ng institution para mag-gauge natin kung nasaan karamihan sa atin. Okay, para mai-angkla ng AUSA yung inyo pong pangangailangan, no, yung karamihan po, ano po yung pwede nating gawin. Kasi po, tulad nung nabanggit po natin kamakailan, tayo nagpapasalamat sa Panginoon kasi ang ating passing rate napakataas. Napakataas. We had sa ating pong buong AUSA team, no, mula Luzon, Visayas, at Mindanao, mayroon po tayong nakuhang 70% passing rate. Unlike po yung kung ikumpara po natin sa data ng ating pong kagawaran ng pakalusugan sa kabuuan po, nakakuha lang ito ng 56%. So yun po yung figure, no, yun po yung mga data. Kaya ako ay very very confident no kapag ganito po yung ating pacing at napaka-cooperative, no, marami po sa inyo ang talagang very interested no matuto, maraming may mga feedback, things like those, hindi lang po yung sa during class, even during sa mga interactions natin sa group chat. Kaya muli, nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyo pong full cooperation. Harinawa sana tuloy-tuloy po tayo hanggang sa matapos yung ating program na ito at ma-achieve po natin. Tataasan po natin yung ating benchmark mula 70. Kung pwede po, kakayanin po natin ng 90% passing rate. Ayun po. Kaya let me end sa isang passage of scripture sa Ephesians chapter 3 verses 20 to 21, and it reads, "Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen." Okay, so yun po. Maraming salamat at purihin ang Panginoon. God bless. See you next week.